Sabi lang ni PSA, in-endorse na sa inyo noong 2024 pa, tapos ngayon sabi mo hindi ka privy. Yes, Your Honor. I'm sending a chat. Then ba't ka pa pumunta rito kung hindi ka pala privy doon sa mga sinasabi nitong si Atty. Ampatali? Your Honor, I was invited because we are the ones handling the Joseph C. case. But you know that, like what Senator Erwin said, now you will be asked these kind of questions. Kasi we're talking about citizenship ito mga Chinese na obtained fraudulently yung mga birth certificates nila. So you should have did some research. Kasi kami, nag-research kami dito, bago kami umupo rito, kayo pala, basta pupo ka lang dito. Bahala si Batman, parang gano'n. Huwag naman po. So hindi mo alam kung ilan na doon sa 1,640 ang nakansila. So maaari sa 1,640 nakakuha na ito ng may iba't ibang mga ID sa ating gobyerno. Maaari ilan sa kanila dito, baka politiko na, baka mayor na, baka congressman. O baka kung ano nagtatrabaho na sa DND at pwede na mag-espiya. Nagtatrabaho na sa PNP, Coast Guard. We don't know, right? Because doon sa pagiging inoted mo po sa OSD, I'm sorry for the words. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Rafi. Na record. Ang isa pa po is that yung affidavit of delayed registration niya, ang naka-notaryo doon ay hindi totoong abogado. Wala din po tayong nakita na records ng civil registry records ng parents niya, whether it's certificate of live birth, certificate of marriage, or certificate of death. But then, doon sa may COLB po ni Mr. Joseph C, iniligay doon na merong marriage ang kanyang parents at nangyari yung marriage na yon sa Balanga, Bataan. But in our records, wala pong nagpapakita na marriage ng parents. Ang isa pa po yung hilot na nakalagay doon sa may birth certificate. Wala din po makitang records, whether it's birth certificate, marriage certificate, or death certificate. Itong mga to, Your Honors, would lead us to conclude na merong irregularities that would lead to the existence of fraud. What about yung mga anak niya, lalo na si Johnson C? Hold on lang, Your Honor. Alright. Because after this question, dadako na ako dun sa iba pang mga Joseph C na maaari nandito sa ating bansa. Yes, in the case of Johnson C, Your Honor, nakita din po natin na unknown din po yung hilot na inilagay dito sa may birth certificate niya. Ito din po ay ang isa din po is lagi din naman po na delayed registration. And also, Your Honor, Wala din ba siyang record ng baptism? let me just pull out the records, Your Honor, for Johnson C. Yes, please do that. Pero bago niyan, Madam Chair, Yes, Sen. Rafi. okay, marami siyang mga nakitang foul, meaning indications na fraudulent yung birth certificate. So dapat, bago pa man nagpa-register yun, na-investigahan nyo na. Hindi na payagan na makalusot, makapasok. Sa stages pa lamang na siya ay nag-apply, nagbibigyan ng mga requirements niya, nakita niyo na pala, questionable. So sana, i-stop nila, hindi nyo pinayagan. That would be the case if the registration, the delayed registration will happen now, Senator Rafi. Maski na nung panahon, But this, lax tayo. the registration happened in 2008. So noong 2008, wala tayong mga pamamaraan na para mapigilan itong mga taong gagamit ng spurious documents mo, gagawa ng mga fraudulent. This would lie on the due diligence of the LCRO, Your Honors.
At meron naman tayong mga requirements under Administrative Order Series of 1993. Kaya Madam Chair, may nakalusot dun sa WO, siguro sagutin mo may ng NBI. I'm really interested to know kung what happened to those 1,200 birth certificates na sinabi ng NBI, if fake. So, has it been cancelled? Has it been endorsed already sa OSG para kansilin? And where are these people? Meron na ba silang mga passport? Passport na silang bansa, etc. Siguro later, Madam Chair. Thank you. Salamat, Sen. Rafi. Yes, ay tatanong po natin yan. Any other inputs about Johnson C? Bago tayo dumako sa susunod na tanong? Aside from walang unknown din yung hilot na nagpanganak di umano sa kanya. Let me just pull out, Your Honor, can We can return to Johnson C later in the hearing. Palawakin natin yung view natin sa nangyayari ito. Pwede nyo ba kaming bigyan ng sense ng numbers? Numbers na tinitignan natin in terms of fraudulently obtained birth certificates. Ano na ang estimate ng PSA? Ilan ang mga fraudulently obtained birth certificates? Right now, yung mga nakuha natin na with similar Parang Like similar sir. badges of fraud. yes, Your Honor, it's around 1,640 right now. 1,640. Tapos, distributed ba itong 1,600 sa buong Pilipinas? O may mga particular na probinsya tayo na talamak doon? Kung meron, ano-ano mga probinsya ito? Isama na natin yung kasama ba ang Davao de Oro doon at alin pang iba? Most of the cases is in Davao de Oro. Most are in Davao de Oro. At saan, pero distributed ba? So most in Davao de Oro, tapos may ilan pa sa iba? Distributed ba? At ano pa yung mga ibang probinsya bukod sa Davao de Oro? We had cases in Nueva Ecija. We had Zambales. We also have here in Metro Manila, especially Caloocan, Pasig, and this one, the Quezon City. We also have Bulacan, Your Honor, and we also have La Union. And so, ang maraming Central Luzon, plus La Union, Metro Manila, Davao de Oro. Visayas, walang provinces na kapansin-pansin na maraming We will double, fraud obtained. we will double check, Your Honor, but hindi siya dun sa may Visayas. It's mostly in Mindanao, Okay. some parts of Farm Aha. also. And karamihan sa mga fraudulently obtained na ito, saan galing mga bansa, yung mga nag-a-apply para sa ganito? Ang iniimbestigahan po natin is Chinese po, pero meron pong mga cases na meron po kaming nakita na Vietnamese din. Madam Chair, sige to. Yes, Senator Rafi. So, 1,600 sabi mo, 640, find out nyo kasama yung sa Davao de Oro. Anong ginawa nyo? Or, Yes, Your ano Honor. ba yung ginagawa? Dun sa may 1,600 plus, Your Honor, we already endorsed this to the Office of the Solicitor General. Since when po? Since nung nag-start po yung hearing doon sa kay Alice Go, I think that's And then chinek nyo ba kung naka-obtain to ng mga passports? Did you check? Did you get in touch with the DFA? At chinek nyo ba kung ito ba may mga trabaho na? For all we know, some of these are politicians now. Hindi na po namin, hindi po kami We did not. So, siguro mamaya, tatawin na sila dito. So what is the NBI doing about these cases? Na napakarami nila, sabi mo 1,640 na. And also, Your Honor, we also endorse this to the respective NBI regional offices, so that kung merong mga cases naman ng pollution within the travel agencies and also So ilan ang mga na-endorse nyo sa OSG na sabi nyo fake mga birth certificates na obtained by these Chinese and Vietnamese nationals? When was it endorsed? And ano na ang nangyari doon sa ginawa ng endorsement sa OSG? Bumalik na ba sa inyo para sabihin kansilado na? Pero ilan
ilang, 1,600 na po yung 1,640, Your Honor, yung na-endorse na namin sa Office of the Solicitor General. bumabalik sa inyo at sinasabi ng OSG na go ahead, cancel mo na yan. When was it endorsed sa OSG? The first case that we had that the OSG filed in the court, which is already decided, is the case of Alice Goo. And right now we are about to hear the Sir, case of ang tanong ko, kailan niyo po in-endorse? Huwag na ako pasikot-sikot pa. At ano na po ang response na binigay sa inyo ng OSG once it was endorsed at binabantayan niyo pa? Meron ba kayo ginagawang follow-up to ensure na kumikilos na yung endorsement sa OSG? Yes, Your Honor. We are in constant coordination. Sir, kailan niya po, sir, please? Kailan? The first one that we had endorsed is August 2024, Your Honor. Ano po sabi ng OSG sa inyo? Hindi pa kayo binabalikan. Last na lang po talaga. Gaano pa katagal once na na-endorse nyo na sa OSG yung mga fake birth certificates para ipakansila? Usually, gaano pa katagal bago na-action na ng OSG at sinasabi, okay, huwag nyo nang kansilin yan? Depende po doon sa case, Your Honor. Kasi yung na-endorse namin last 2024, yung mga iba hindi pa na-ipafile sa korte. Kaya na yan ang dahilan, Madam Chair, ang gusto ko, magkaroon ako ng bill, papasa ako na after na ma-investigate ng PSA na fraudulent yung birth certificate, sa kanila mismo kaya na ng cancelate. Huwag na makantay pa ng so many days, months, even years, pupunta sa OSG, then OSG, pumupuan lang yun. At saka itong mga taong mayroong fake birth certificates, magagamit yun para kumuha ng iba pa mga IDs. At pwede pa kumuha ng mga government assistance program natin, etc. So, last na po talaga. Bantayan nyo na naman po yung mga na-endorse nyo sa OSG, lalo na yung mga matagal na kung ano ng status at makipag-coordinate kayo sa Bureau of Immigration at sa DFA kung ito ba yung mga nakasecure na ng passport o mga government IDs. Kasi, kinansela ng OSG yung kanilang birth certificate after 3 years, 4 years, pero wag ka, naka-obtain na ng marami mga benepisya at gobyerno, marami na siyang nagawa dahil marami ng ID na secure sa atin. Dahil sa sobrang bagal pagong ang sistema ng pagtrabaho. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator Rafi. Senator Erwin? Thank you, Madam Chair. Sangayon po ako doon sa naging panukalang batas ko ni Senator Rafi kasi nga po nakikita natin napakabagal ng aksyon, 1,600 ala pa nangyayari. Madam Chair, Commissioner and Senator Rafi, I'd like to ask the OSG now, ano pang ginagawa ko natin, yung inaantay natin, Pasko, New Year, o mag-iba na ng administrasyon. Bakit po matagal? Paliwanag nga po sa committee na ito, ano hong pinaantay ninyo at napakatagal para magsampa ng kaso, kung ano hong action talaga ninyo. Assistant Soldier Panga. Yes, good morning, Your Honors. First of all, we are not privy to those referred cases, except the one referred in Joseph C. But that referral is being handled by another team, not us. The team that handled the Alice Goo case is the one handling the cancellation of birth certificate of Joseph C., referred to by PSA. By practice, when a client refers a case to the OSC for filing, the case is assigned to a handling team. There are 30 teams under the Solgen. Once the case has been assigned to a handling team, the handling team will look into the referral. If the documents are enough, then they will be able to draft the complaints or petitions in court. They will be in contact coordination with the client for the preparation of the digital affidavits. Otherwise, they will have to talk with the client to give some more documents. I can only surmise, Your Honors, that if cases have been filed in those 1,640 cases, then the OSG concurred that the documents were enough. But as to those that filed, you can also surmise that the OSG is still needing some documents before the cases could be filed. So, ang problema talaga is Panga sa inyo eh. Maski na sabihin mo na ina-assign sa mga teams. Dito na naman natin nakikita, Madam Chair,
na meron na namang mga dito nakakita ng gray area, itong mga luko-luko na mga may mga fake na birth certificates na foreign nationals. Because dito nagkakaproblema tayo sa OSG, inaantay yung mga dokumento para additional documents. So, mabalik po tayo. PSA, Attorney Ambatali, kaya mga inantay pero ang dokumento, kayo sinisisi ng OSG, kaya hindi pa, walang, kaya alis go pa lang, Diyos mio. 1,600, isa pa lang. Usually po, Your Honor, kapag nag-endorse po kami ng case for filing ng petition for cancellation, supported na po yun ng documents. And doon sa may case build-up ng OSG, lahat ng documents ay kasama na din po yun. At least yung mga important relevant documents so that they can already start the building of the case build up, Your Honor. So may problema, Madam Chair, nakikita po natin sa OSG. Sasabihin nun ninyo, OSG pa nga na may mga teams kayo, 30 na teams. Ano ang ginagawa? Isa pa lamang. Very, very frustrating po. Very frustrating. Kompleto naman pala yung dokumento. Ngayon, malino, sinasabi niya, kompleto na. Pag binigyan niya kayo ng packet na ito, kailangan kasuhan. Pwede palang kasuhan. Ay bakit po? Ano? Saan tumatagal? Is it because mahina ang mga abogado natin sa OSG? O nagbubulag-bulaga ng mga OSG? O may inaantay talaga na mapiringan ng kanilang mga mata? Which is which? ASG pa nga. Your Honors, like I said, I'm not privy to those case referrals, but when I go back to the office, we will ask verification and submit a report on the status to this committee, Your Honor. Or possibly, Senator Erwin, even earlier, ASG pa nga, during this hearing, pwede bang may pumuntang galing dun sa another team na in charge dun sa 1,640 other cases para magbigay ng update sa komite? I can send a Viber message to our chat group and ask for status report. Please, and then you have to put that on record during this hearing, Senator Erwin. Yung sinasabi ko lang kasi, Madam Chair, they were invited here. Alam naman nila siguro na pag-uusapan natin ito kay Joseph C. na ito, nakita naman siguro nila. Pagkatapos hanggang ngayon nakatenga yan. Yung mga sila hong in charge dyan. Ilan pa ho kaya sinasabi, kailan natin matatapos ito? Kailan natin malilinis pa yung listahan ng PSA na itong mga foreign nationals na ito na maalisan ng mga birth certificate? Kailan ho kaya ito? That's our question, Madam Chair. That's all from me, Madam Chair. Thank you, Sen. Erwin. And before Sen. Rafi, I think Attorney Arvin Santos of BI would like to add to this question. Thank you, Madam Chair. Actually, just to provide information that Mr. Joseph C. is on his way right now. He's accompanied by our medical doctor. Okay, very good. Salamat sa information. Senator Rafi? Okay, OSG, doon sa 1,640, ilan ang nakansila nyo? O baka wala pa rin kahit isa? Again, Your Honor, I'm not privy to that, but Jesus Christ. as per information related to this committee from PSA, Ano kayo? Inutil kayo o inutil kayo, sir? Your Honor, Okay, we cannot be privy to cases not assigned to us. Sabi lang ni PSA, in-endorse na sa inyo noong 2024 pa, tapos ngayon sabi mo hindi ka privy. Yes, Your Honor. I'm sending a chat. Then ba't ka pa pumunta rito kung hindi ka pala privy doon sa mga sinasabi nitong si Atty. Ampatali? Your Honor, I was invited because we are the ones handling the Joseph C. case. Not, But you know that, like what Senator Erwin said, now you will be asked these kind of questions. Kasi we're talking about citizenship itong mga Chinese na obtained fraudulently yung mga birth certificates nila. So you should have did some research. Kasi kami, nag-research kami dito, bago kami umupo rito, kayo pala, basta pupo ka lang dito. Bahala na si Batman, parang gano'n. Huwag naman po. So hindi mo alam kung ilan na doon sa 1,640 ang nakansila. So maaari sa 1,640 na nakuha na ito ng may iba't ibang mga ID sa ating gobyerno. Maaari ilan sa kanila dito, baka politiko na, baka mayor na, baka congressman. O baka kung ano nagtatrabaho na sa DND at pwede na mag-espiya. Nagtatrabaho na sa PNP, Coast Guard. We don't know, right? Because doon sa pagiging inutil mo po yan sa OSG, I'm sorry for the words, sir.
Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Rafi. So, ASG pa nga, aasahan namin yung input dito sa hearing na ito on these questions po. I'll get back to OSG in a bit. Attorney Ambatali, Let me just amend my previous number, Your Honor. mas mataas pa. Hindi po. It's 1,471 po pala yun. 1,471. Ano Sorry, nangyari dun sa 200? These are yun po yung initial po kasi namin na investigahan, and yung mga ibang, yung discrepancy is that ito po yung mga kaso na hindi pa natin tatapos hindi pa natin na-procure yung documents. As I've said a while ago, Your Honors, kapag mag-endorse po kami kasi sa OSG, we make sure that the relevant documents for the case build-up is already there so that they can start their case build-up. Pero during this hearing, Attorney Ambatali, tatanungin din po namin kung baka naman ang nangyayari kaya may mga discrepancy of 200 persons, halos 200, mga 170 persons, at hindi po yan kaunti, ay dahil tumatawid sa iba pang mga programang ng gobyerno natin na dun sila pwedeng sumuot at maghanap ng protection. But we will return to that po. One more question about in relation sa Joseph C. case. Since our investigation into Guo Huaping, and during this hearing, nalaman natin na these malicious actors are using certified Philippine documents pero obtained with fraudulent information to legitimize themselves and gain footholds in multi-billion peso businesses. Since kayo po, PSA, ang nasa front line ng issue na to, ano pong ginagawa ng PSA ngayon para i-safeguard, proteksyonan yung proseso ng pagkuha ng mga critical documents na to at para i-ensure na ma-block na itong pathway na ito? Yes, Your Honor. Right now, since the start of the investigation ng case ni Go Huaping, we conducted a nationwide audit of suspected foreign nationals. We run a data analytics. It resulted to a potential around 50,000 records that are suspicious of having been obtained through fraudulent means. And itong 50,000 records ay konektado sa ilang libo o daang-ding birth certificates sa pagkaalam nyo sa ngayon. Right now, Your Honor, we'll check the numbers so that we can be assured of the correct numbers right now. And please report that number to the committee during this hearing. Yes. Kasi baka in addition dun sa 1,471 sa ngayon na fraudulently obtained birth certificates, baka may kailangang idagdag pa in connection with these 50,000 potentially fraudulent records. Yes, Your Honor. But the Pang turnout safeguards ginagawa nyo. But the turnout for the 50,000, because we initially ran it through a data analytics methodology. Ito naman yung kumbaga baseline namin na iimbestigahan, priority investigation ang tinatawag namin doon. And usually ang nagiging turnout is that hindi naman kaso ito ng fraudulent record. So merong mga nag-proceed na mga around 1,000 na investigation na in-depth investigation. But then again, hindi rin lahat ng ito ay matatawag din na fraudulent.